Naitala sa bansa ang una nitong kaso ng pagkamatay dahil umano sa vaping, ayon sa Department of Health. Ikinababahala yan ng health experts, lalo't base sa isang survey. Isa sa 7 Pilipinong edad 13 hanggang 15 ang gumagamit ng vape. Nakatutok si Mark Salazar. May case number 1 na ang Department of Health sa datos ng namatay umano dahil sa pagve-vape. Isang 22 years old na 2 taon nang nagve-vape bago atakihin noong 1 taon. Wala siyang risk factors maliban sa araw-araw siyang nagve-vape for the past 2 years bago siya atakihin sa puso. If you will read the case report, nakita 2 vessel block, no, Dr. Limpin, na 2 artery sa kanyang puso ang nabarahan. Tapos yung kanyang lungs, merong consolidation, ibig sabihin nagdikit-dikit yung loob ng lungs niya kahit walang mikrobyo na usually infection yung nagkukos. By the way, hindi siya nagsisigarilyo before. Ang kasong ito ang mukha ngayon ng kampanya ng Health Department para ipaliwanag sa mga kabataan na hindi cool at hindi ligtas mag-vape o mag-e-cigarette. Pag pumasok yung mga kemikal na nandoon sa vape, naninigas yung mga paligid ng mga ugat na ito. Ngayon, nanigas sila at nabarahan, ang dugo ay hindi nakarating sa puso. Yung puso nyo, okay lang masaktan kung pag-ibig, pero huwag nyong saktan na vape ang gamit. Kaya lang sa mga nakausap naming vape user, puro hindi natitinag. Siguro po, lang po, baka may hindi niya lang po nagagamit ng tama or baka may iba po siyang ginagawa bukod po sa vape. Chinek ba nila yung family kasama, so malamang considered yung family history ng patient, no? Case to case basis kasi marami rin naman ako kilala nagve-vape. So sa kanila wala pa. Aminado ang mga health expert na lumalamang ang marketing ng mga vape company online laban sa kanilang health campaign. Napakalambot din daw kasi ng batas sa pag-regulate ng vape at e-cigarette. So I want to tell you what I saw on my way here. And then I saw a sign of a vape shop. And guess what the title was? Healthy Vape. Siyempre traffic, I can't stop because siyempre nakakaya naman. But pinatandaan ko sa staff ko yung address. That is a violation of the law. Naaalarma ang otoridad sa sinasabi ng Global Youth Tobacco Survey na isa sa bawat 7 edad 13 hanggang 15 sa Pilipinas ay nagve-vape na o kaya'y e-cigarette. Masyadong maaga para sa developing brains ng kabataan. Nasa senior high school, you want to see this 18 years old carrying those vapes in lanyards in school? Online trades allowed. Ito yung pinaka nakakatakot kasi where do our children went during the pandemic? Online. Nagpa-pop yan sa kanilang mga feed. Nais ng DOH na amyendahan ng vape law para makatulong sa kampanya. Gawing 21 years old imbes na 18 ang papayagang mag-vape at e-cigarette. Ipagbawal ang kaakit-akit ng mga fruity flavors at paghigpitan ang online selling ng mga ito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.